and right perspective. Hindi pinipilit tayo ni Satan tumingin dito sa perspective nito, right? Okay? Titingnan natin yung right perspective. Why you should be grateful to our God. First, sabi ng salita ng Diyos, because in Him we live, and in Him we move, and in Him we have our being. Dahil sa Kanya, ikaw ay humihinga. Dahil sa Kanya, ikaw ay nabubuhay. Dahil sa Kanya, ikaw ay nandito sa Japan. Dahil sa Kanya, ikaw ay nagkaroon ngayon ng branded na damit. Branded na mga materyales. Tingnan niyo po yung mga nasa Pilipinas, kaya lang meron sila branded, kaya lang peke. Tama po ba? In Him we live. In Him we move, and in Him we have our being. Tingnan po ninyo, sabi ng salita ng Diyos kung bakit sinabi ko sa inyo may peke sila at nandito tayo sa Japan. Men of Athens, ito yung istorya na kung saan si Paul po naglalakad sa Athens. Nandun siya sa Athens, nagmi-mission po siya. And all of a sudden, habang siya naglalakad dun sa Athens, alam po ninyo, ang Athens, maraming Diyos-Diyosan dyan, alam niyo naman yung Greek mythology. Okay? Habang dyan, nakita niya na lahat ng mga Diyos-Diyosan, may sarili-sariling lalagyanan ng monumento. May monumento yan. Nakita niya habang siya naglalakad. Then suddenly, napahinto si Paul sa isang monumento. At ang monumentong ito, walang Diyos na nakatayo. Walang rebulto. Then, nabasa niya ang isang sulat, at dito na natin babasahin ang storya. Sabi po rito, Men of Athens, I see that nagsalita na ng isa doon sa mga nandoong mga nagsisisamba doon sa mga Diyos-Diyosan na yun. Bigla siyang nagsalita sa tapat to the unknown God. Sabi niya gano'n, Men of Athens, mga Athenians, sabi niya gano'n. Okay? I see that every way you are very religious. Galing na akit very hindi niya tinira na kayo ay masyadong relihiyosong walang hindi gano'n. Sabi niya, nakita ko masyado kayong relihiyoso. Yan. In-appreciate niya. For as I walk around, I look carefully at your objects of worship. I even found an altar with this inscription. To unknown God. Matalino sila, no? Kasi meron silang hindi nakikilalang Diyos at magalit yung Diyos na yon, hindi nila nabigyan ng monumento, okay? Baka puksain sila. Okay? Kaya nilagyan nila ng to unknown God. Matalino talaga. Kaya nga sabi, ang wisdom daw ay nanggaling sa mga Griego eh. Alright? Mautak eh. Tuloy natin. Sabi nga gumawa ngayon ng pagkakataon si Paul para maipakita niya sa mga taong ito at maisingit niya si Lord Jesus. Okay? Sa mga taong ito. Sabi niya gano'n. Now, what you worship as something unknown, hindi nyo kilala, but I am going to proclaim to you. Okay? Ipapakilala ko ngayon sa inyo itong unknown God na ito. Nakakuha ng butas dito si Paul, no? Sabi niya ganito, The God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth and does not live in temples built by hands, and He is not served by human hands as if He needed anything, because He Himself gives all men life, breath, and everything else. From one man He made every nations of man, that they should inhabit the whole earth. And He determined the time set for them and the exact places where they should live. Listen! Hindi aksidente na ikaw ay nasa Japan ngayon na nakapag-asawa. Andyan ba kayo? Okay? Hindi aksidente na ikaw ay narito ngayon at nakikinig na salita ng Diyos. Hindi aksidente nakakilala ka sa Panginoon, sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, it is God who determined. Siya yung naglagay sa kalagayan mo. Nakilalagyan mo ngayon. Sabi niya gano'n, even He set the time and places where they should live. Andyan ba kayo? Kaya nga, dapat kang magpasalamat sa Diyos because in Him we live and move and have our being. Utang natin sa Kanya kung ano man ang kinalalagyan mo ngayon. Kaya kung ano man ang bagay na iniisip mo, okay, huwag tayo mawawala ng utang na loob sa Diyos. Sapagkat nung nandun ka sa Pilipinas, nagpe-pray ka, Lord, makarating sana ako ng Japan, ma-aproban sana yung aking visa. Ang tagal mo na ngayon sa Japan.
Iba sa atin dito, magsasampung taon na. Okay? And yet God, okay, who gave you that blessings, in Him we live, in Him we move and have our being, ay hindi natin na-appreciate sa ating buhay. Kaya masasabi ko sa iyo ngayon, kinakailangan mong ikaw ay maging mapagpasalamat sa Kanya, sapagkat ano man ang kinalalagyan mo ngayon, ito'y dahil ginusto ng Diyos na ibigay sa iyo. Utang natin sa Kanya ito. Amen? Amen. Hallelujah!